Mas pinalawig pa ng Quezon City ang masa-masid drop boxes sa mga barangay. Imbis raw na pagchismisan sa kanto ang mga impormasyon tungkol sa droga, krimen at katiwalian, mas maiging isulat daw sa papel ang nalalaman at ihulog sa drop box sa labas ng barangay hall. Napakarami sa ating mga mamamayan ang may nalalaman talaga, ngunit natatakot na banggitin ang kanilang nalalaman dahil ayaw nilang balikan sila, ayaw nilang madamay. Pero sa paraan nito, may sasabi nila ang mahalagang impormasyon na nalalaman nila. Doon naman sa human rights, we assure you na hindi abusuhin ito. Mayroon po prosesong pagdadaanan. Bawat isang sumbong sa box ay kokolektahin kada una at ikatlong biyernes ng buwan para isumite sa masa-masid Technical Working Group ng syudad na siyang sasala sa impormasyon para ibigay sa PNP kung tungkol sa droga at krimen, sa DILG, DOJ at Ombudsman kung tungkol sa katiwalian. Meron diyang ibang impormasyon na hindi naman totoo, so wala na yun. Kung totoo man siya, hindi pa rin enough basis yun to conduct operation. It needs to be explored para makakuha tayo ng evidence later on to be used as our basis for conduct of operation. Dati nang pinalagan ng Commission on Human Rights ang masa-masid nung ilunsad ito September 2016. Maliban sa bantaraw ito sa seguridad ng isang naisumbong, pwede rin itong pagmula ng pagkakawatak-watak ng magkakapitbahay. May ilang barangay chairman din ang may agam-agam. Ano ba ang pwede naman natin gawing aksyon doon sa mga tao na ginagamit itong paraan na ito para sirain yung mga matitino namang mga barangay chairman at barangay official? Para naman sa ilang taga-simbahan, wala kaming objection dito. We even support it and we encourage our people to participate. Positive or negative, pwedeng ilagay dyan. At ang mahalaga nga lang dito ay yung aksyon natin. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.